Ang dami nga naming nakuha na pulot o honey ng stingless bee at mas masarap pa nga to kumpara sa pulot ng pukyutan. At ang mas nakakatuwa pa nga ay dito lang namin siya nakuha sa lumang kubo na natumba na malapit lang din dito sa bahay. Bago namin kuhanin yung pulot, gusto ko munang ipakita sa inyo kung ano ba yung itsura ng stingless bee. Sobrang maliliitan talaga sila at mas maliit pa nga siya sa langaw. Siguro kaya siya tinawag na stingless bee dahil wala siyang pantusok. Hindi kasi siya katulad ng pukyutan na talagang kapag natusok ka ay talagang masakit. Nilagyan ko rin pala muna ng dahon yung tainga ko kasi mamaya kapag kinuha ko na yung bahay ng stingless bee, magasiliparan yan sila mamaya lahat. Mahilig kasi sila magsuot sa mga butas-butas kaya dapat talagang takpan yung tainga. Yung stingless bee pala na salita ay nakuha ko lang yun sa Google pero ang tawag talaga namin dito ay cute. Pagkakuha ko pala dito ay nilapag ko muna dito sa lupa dahil hindi ko na kasi talaga kaya yung mga lumilipad, talagang ang kapal na nila. Tapos maya-maya nga lang konti ay binalikan na rin namin ng kapatid ko at eto nga't binitak niya na. Pagkabitak nga ng kapatid ko dito ay eto yung nakita namin. Hindi ko lang alam kung ano ba ang tawag dyan sa mga kulay dilaw na yan na nagabukol-bukol. Nung tinikman ko nga yung kulay dilaw niya na yan na bilog-bilog, wala namang kakaiba sa lasa niya. Pero nung tinikman ko na, eto namang kulay brown na sobrang maliliit na bilog-bilog ay maasim. Eto namang mga kulay brown na to, nakatabi ng mga bilog-bilog na kulay dilaw ay doon nakalagay yung mga pulot. Inihip-ihipan ko nga muna dito yung mga cute para umalis bago ko siya tinikman. Kasing tamis din siya ng pulot ng pukyutan. Yun nga lang, yung pulot naman nito meron siyang kasama na kaunting asim, kaunting-kaunti lang. At dahil nga hindi pa namin nakukuha lahat kanina yung bahay ng pukyutan, kaya naman binalikan nga ulit namin ng kapatid ko para kuhanin yung natira. Eto palang mga stingless bee o cute ay karaniwan silang makikita sa mga puno, doon sila gumagawa ng bahay. Ang swerte nga namin ngayon dahil dito lang sila nagbahay sa natumbang kubo sa may lumang kawayan. Buti na nga lang din talaga at naisipan namin ng kapatid ko na balikan to para tingnan kung meron pa bang laman at eto nga ang dami naming nakuha. Akala nga namin nung una kaunti lang talaga yung laman niya pero nung binuksan pa ng kapatid ko pababa yung kawayan ni ang dami pa palang laman. Naisipan ko na nga ring manguha dito ng plato dahil marami pa pala yung kukuhanin namin at saka tumutulo na rin talaga yung pulot sa kamay ko. Habang kinukuha nga namin dito yung pulot ay grabe din talaga yung mga lumilipad na mga cute. Tinitiis lang namin ng kapatid ko. Hindi nga sila nantotoso katulad ng pukyutan, yun nga lang talaga namang maririndi ka sa dami nilang lumilipad. Nung nakuha na nga namin lahat at nailagay na namin dito sa plato ay tumikim muna ako dito bago namin ipunta sa bahay itong mga nakuha namin na pulot. At grabe, sobrang sarap talaga. Mas gusto ko talaga yung lasa nito kumpara dun sa pulot ng pukyutan. At pagkatapos nga niyan ay pumunta na rin kami kaagad dito sa bahay. At pagkarating ko nga dito sa bahay ay plano ko na kaagad na ilagay ito sa bote. Pero bago ko ilagay sa bote ay sasalain muna namin. Ang pansala pala na gagamitin ko dito ay damit. Meron kasi siyang mga bilog-bilog na galing sa kawayan at kailangan talaga na damit yung pansala para hindi siya lumusot. At syempre, bago ako nagpiga dyan, naghugas muna ako ng kamay. Baka kasi hindi inumin to ng mga kapatid ko kapag hindi ako naglinis. Pagkatapos ko nga dyan magpiga ay ang daming natira ng mga pulot sa kamay ko nang hinayang naman ako kaya kinain ko na rin. At ganito nga karami yung nakuha namin, halos kalahati rin talaga ng isang bote ng gin. Yung kulay niya naman ay ganyan na talaga siya dahil sabi ni mama, iba daw kasi talaga yung pulot ng stingless bee o cute, mapula daw talaga yung kanyang kulay. At eto naman nga yung pinagpigaan ko kanina, talagang piniga ko yun ng sobra kaya wala na rin akong makuha ngayon na kaunting katas. Tinikman ko pa nga siya dito kung matabis pa ba, kaya lang pagkatikim ko naman halos wala na ring lasa. Pagkatapos naman naming manguha dyan ng pulot ng cute o stingless bee ay pumunta naman ako dito sa ilalim ng puno ng mangga para mamulot naman ng mga nalaglag na mga bunga. Eto palang puno na to ay iba to sa pinagpulutan ko ng mangga noong nakaraan. Mas marami ang bunga ng mangga na to kaya mas marami ako mapupulot ngayon ng mga nalaglag. Sa gilid pala ako ng bundok ngayon na mumulot, medyo masukal nga lang dahil ang ilalim kasi ng puno ng mangga na to ay buhuan. Pero okay lang kahit na medyo masukal kasi naka-jacket naman ako at saka mahaba din yung suot ko pambaba. Sobrang dami nga ng mga nalaglag na bunga ng mangga dito sa ilalim pero pinipili ko pa rin dito yung mga kinukuha ko dahil meron kasi mga mangga na matagal nang nalaglag, talagang bulok na yung itsura. Mas magaganda nga rin nga yung mga nakuha ko ngayon ng mga mangga kasi yung nakaraan may kasamang hilaw pero ngayon talagang halos lahat ay hinog na. Halos kalahati nga rin ng balanan ko yung mga napulot ko na mangga at bago nga ako pumunta dun sa alagang baboy ni mama, dumaan muna ulit ako dito sa alagang rabbit ng kapatid ko. Binigyan ko nga lang sila dyan ng tagdalawa at nilagyan din pala ng kapatid ko yung mga rabbit niya dito ng mga maliliit ng isang hinog na mangga. Titingnan niya daw kung kakain na. Kaya lang, tinitingnan lang naman nila at inaamoy yung mangga na nilagay ng kapatid ko. Talagang gusto pa rin nilang dumede dun sa nanay nila. Pumunta na nga ako dito sa alagang baboy ni mama para ibigay dito yung mga napulot ko na mangga. At kung mapapansin nyo nga yung pakainan niya ay ang dami ng mga buto ng mangga. Kahapon kasi binigyan din namin siya at ganito rin karami. Kaya naman talagang busog na busog siya. See you lang for today's video. Thank you for watching!